Ang mga games ng PCSO na Lotto at Sweepstakes ang pinaka-paborito ng mga Pilipino. Alam ba ninyo kung kailan pa ito nagsimula? Narito ang kwento sa likod ng kasaysayan ng mga games ng PCSO. At ang aming panayam kay Atty. Jose Ferdinand Rojas II, ang General Manager at Acting Chairman ng PCSO. Ano ba ang kasaysayan ng PCSO? Noong taong 1833, idinadaos na ang mga lottery sa Pilipinas sa ilalim ng mga private enterprise na Empresa de Reales Lotería Españolas de Filipinas na ipinapatakbo ng Spanish colonial government. Nanalo ng 6,200 pesos sa kanilang draw noong 1892 ang pambansang bayani na si Jose Rizal. Habang siya'y nasa patapon sa dapitan, ginamit niya ang kanyang napanalunan para sa isang proyektong pang-edukasyon. Tumigil pansamantala ang loterya noong pambansang revolusyon at hindi na ito naulit hanggang taong 1932. Kung kailan ang unang sweepstakes draw ay idinaos ng gobyerno upang makakalap ng pondo para sa Philippine Amateur Athletic Federation, ang naging beneficiary ng unang draw. Naging matagumpay ito, kaya nagdaos pa ng loterya ang gobyerno para sa Philippine Anti-Tuberculosis Society sa ilalim ng National Charity Sweepstakes or NCS. Noong Marso 1935, inaprubahan ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Act 4130 na ipinasa ang Philippine Legislature noong October 30, 1934 na nagbuo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa loob ng 8 dekada, milyon-milyon na ang natulungan ng PCSO. Naging misyon nito ang tumulong sa larangan ng medikal at pangkalusugan at sa mga charities of national character ayon sa batas, tulad ng mga natural disasters at iba pang di inaasahang pangyayari. Dala na rin ng mga pagbabago ng teknolohiya, nagdagdag ng ibang laro ang PCSO. Nariyan pa rin ang traditional sweepstakes na ngayon ay nasa mini sweeps na buwanan ng draw. Ngunit ang naging best-selling game ng PCSO ay ang computerized nationwide lottery, ang Lotto. Sa Lotto revenues, nagmula ang lahat ng pondong ginugugol ng PCSO sa mga social programs ito. Individual Medical Assistance Program, Endowment Fund, Ambulance Donation Program, Calamity Assistance Program at marami pang iba. Ang PCSO ang naging takbuhan at pag-asa sa loob ng nakaraang 80 taon. Makakaasa ang publiko na mananatiling nariyan pa para sa kanila ang ahensya, na lalo pang pagsisikapan ang paghatid ng serbisyo at produkto nito alang-alang sa bayan at sambayanan. Yung patuloy nilang pagtitiwala at pagtangkilik ng sa mga produkto ng PCSO gaya ng traditional sweepstakes, ng scratch it, at yung Lotto kung saan mas kilala na ngayon ng ahensya. Meron tayong Kino, yung Loterya ng Bayan. Malaking bagay ho ito upang maisakatuparan namin yung aming mandato sa pagbibigay ng tulong. Doon ho natin kinukuha ang mga pondo na siya namang ginugugol natin sa mga programa tulad ng Individual Medical Assistance Program natin. Meron din tayong mga institutional partners sa tinutulungan tulad ng mga Boys Town, Home for the Elderly, mga orphanages, at itong mga endowment funds sa mga different public hospitals. Talagang nilalabas namin sa television ang results ng ating Lotto draw para makita ng taong bayan kung ano yung talagang numero na lalabas, at ito yung pamamahagi ng transparency ng PCSO para sa publiko. Yung queuing system ay matagal na nakalagay yan at patuloy-tuloy para maging mas magaan at mas madali para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong medikal ang pagkuha ng medical assistance sa PCSO. Marami tayong mga bagong games na introduce starting this July onwards. Unang-una dito yung ating 658 na ipapatupad natin sa isang bagong Lotto game natin, at may mga ibang bagong mga gaming activities tayo na ilalabas between the 3rd and 4th quarter of the year. Kaya abangan na lang ng ating mga kababayan kung ano itong mga bagong palaro ng PCSO. Pagpatuloy ho natin ang pagtaguyod at pagtangkilik sa mga produkto ng PCSO. Sa bawat piso ho na inaalay natin, 30% nito ay pupunta sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas at Mindanao. Tulong medical, tulong pangkalusugan, nationwide ho yan sa mga kababayan natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Thank you, GM Joy Rojas of PCSO. Keep on supporting the games of PCSO. Sa bawat pisong tinatayaan ninyo, milyon-milyon ang Pilipinong natutulungan ninyo. Zumba party to raise funds for loveyourself.ph in celebration of the upcoming World AIDS Day. Ticket price is 150 pesos. This will be held on November 30, Sunday at SM Center Las Piñas Activity Center. For inquiries, contact 0923-440-5828. I would like to thank our sponsors, Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, pusong panalo. White House Optical and Dental Clinic.
Visit their branches SM Fairview, SM San Lazaro, and SM Santa Mesa. Magnegosyo at kumita naman kasama ang Gano iTouch Philippines Novaliches Center. For inquiries, call 990-3273. I'm inviting you on the second year anniversary of Gano iTouch Philippines Supernova Center on November 25, 2014, 1 p.m. at SB Plaza, Novaliches proper, Quezon City. Happy birthday, Miss Nelia Pangilinan Samaniego of Gano iTouch Philippines and to Miss Erica Padilla of Del Asia. Thank you for watching! Na-miss nyo ba ang ilang episodes ng Real Lives Real People? Don't worry dahil maaari nyo na itong mapanood online via YouTube. Just search RLRP Joromy Santos. Please don't forget to subscribe! Thank you for watching Real Lives Real People. Sapagkat ang bawat Pilipino ay may kwento, kanya-kanyang kasaysayan, iba't ibang karanasan. I'm Joromy Santos.